Umaalma si Senador Miriam Defensor Santiago dahil hindi raw naaayon sa saligang batas ang panukalang baguhin ang uri ng pamamahala sa itatatag na Bangsamoro. Pero ayon sa isang eksperto at maging kay Senate President Juan Ponce Enrile, hindi raw yun labag sa batas. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. In the Bangsamoro area or region, there will be not a presidential form of government, but a completely different form of government, a parliamentary form of government. That certainly will require an amendment of our Constitution. Para kay Senadora Miriam Defensor Santiago, masalimuot ang papasukin peace agreement ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Hindi raw kasi naaayon sa saligang batas ang panukalang baguhin ang uri ng pamamahala sa itatatag na Bangsamoro Autonomous Political Entity na papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero iba ang pananaw ni Pacifico Agabin, dating dean ng UP College of Law. Hindi naman daw ipinagbabawal ng 1987 Philippine Constitution kung ang mamumuno sa Autonomous Region ay isang chief minister na pinili ng mga assemblyman na hinalal ng mga tao. Sa kasalukuyang ARMM, halal ng tao ang governor nito. Palagay ko ay hindi na kailangan ng constitutional amendment, Sandra, kasi sa 1987 Constitution natin, mayroong special provisions for the autonomous regions. Sa mga provisions na yon, hindi naman pinagbabawal ng pag-set up ng ministerial form of government or parliamentary form of government. Ganito rin ang pananaw ni Senate President Juan Ponce Enrile. We have already done it before. The provision on autonomous region of Muslim Mindanao and the Cordilleras were not self-executing. They needed a legislation and we passed the legislation. So we can do the same thing here. Sa ilalim ng Framework Agreement, bubuo ng isang Transition Commission na siyang babalangkas ng Bangsamoro Basic Law na sasaklaw sa bagong Autonomous Region. Ipapasa ang Bangsamoro Basic Law sa Kongreso. Kapag naisabatas na, magkakaroon ng isang plebisito para pagbotohan ng mga tao sa ilang probinsya sa Mindanao kung gusto nilang mapasama ang kanilang lugar sa Bangsamoro o hindi. Plano ng Administrasyong Aquino na maganap ang lahat ng ito bago matapos ang termino ng Pangulo sa 2016. Wala naman daw nakikitang balakid si Agabin dito kung legalidad ang pag-uusapan. Kanina muling ipinagmalaki ni Pangulong Aquino ang Framework Agreement na gagabay sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Naganap ito sa awarding ceremony ng N-Peace Awards 2012 kung saan kabilang sa mga pinarangalan ay si Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Quintos Deles. After decades of armed conflict and bloodshed, an agreement that will hopefully seal a final lasting peace in Mindanao and in the Philippines. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.